ginawa ng impact ang Sara na yan? Nung merong kalamidad, umalis para manood ng concert. Trupang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Una, tayong mga manggagawa, pag may trabahong inatas sa atin at iniwanan mo, anong tawag doon? Abandonment of work. Termination yan. Anong ginawa Sara na yan? Nung merong kalamidad, umalis para manood ng concert. Hindi ba abandonment of work yan? So hindi ba dapat tanggalin siya? Sa mga manggagawa, pagka tayo ay nahulihan na tayo ay nagnanakaw, kahit suspetsa pa lang, malamang ipoproseso na tayo para tanggalin. Tanong, bakit nandyan pa yung impacta na yan, mahigit 600 million na ang hindi niya maipaliwanag? Ba't nandyan pa yan? Hindi ba kakapalanan ng mukha yan? Dapat ba siyang tanggalin? Pangatlo, at silipin ko yung aking notes mga kapatid. Tayo na mga manggagawa, hindi tayo pwedeng mag-violate o mangharas ng mga kasama natin. Tama ba? Lalo na, meron ng ILO convention ngayon laban sa violence at harassment sa world of work. Ngayon, bakit nandiyan pa yung Sara na yan? Ito mga nakaraang taon, halos araw-araw, nung nakaupo pa siya bilang VP, wala siyang ginawa, kundi i-red-tag kami ng mga manggagawa. Hindi ba violence yan? Hindi ba harassment yan? Hindi ba dapat tanggalin na yan? Ano naman pala, nagkakasundo naman pala tayo Dapat tanggalin talaga yan. Now, having said that mga kapatid, make no mistake, wala na nating habaan na usapan. Hindi natin kailangan magpaliwanag pa bakit siya dapat tanggalin. Ang kailangan natin ay katulad ng ginagawa natin na i-pressure natin ang mga nagdidesisyon sa ating bansa na mukhang marami ay nagdadalawang isip pa kung dapat bang tanggalin o hindi. Ano ang magpapagalaw sa kanila? Tayo. Sino magpapagalaw sa kanila? Tayo. Paano natin sila mapapagalaw? Sa pamamagitan ng mga ganitong pagkilos. Tayo ang naglagay sa kanila sa kapangyarihan. Tayo ang bumoto sa kanila para gawin ang tama para sa atin. Tama? Tayo ang kanilang employer. Tama? Pag hindi ginawa ng Kongreso ang trabaho nila, anong tawag doon? Abandonment of work. Mga busit sila. Tama ba? Kaya paalala natin, wala nang atrasan. Panahon na para tanggalin si Sara. Subalit hayaan nyo magsalita ako ng isang paalala lang mga kapatid. Isang paalala lang. Tama, tanggalin natin si Sara. Tama, wala na tayo dapat pang pagdebatihan. Tama, dapat kumilos ang Kongreso agad-agad. Bago matapos ang kanilang termino, kaya nila yan kung gugustuhin nila. Yung Maharlika Fund nga natapos nila nang wala man lang maayos na proseso. Ba't nila kayang gawin ito? Tama yan. Subalit isang paalala lang mga kapatid, isang bahagi lang to ng trabaho natin. Kung seryoso tayo na tanggalin sa poder ang mga tao na nag-aabuso sa kanilang karapatan, kung seryoso tayo na gawin yan alang-alang o sa pangalan ng hustisya, dapat seryoso din tayong labanan ang lahat ng klase ng hustisya sa lipunang ito.
hanggat hindi natin nababago ang sistema sa lipunang ito, meron at merong nakatulad ni Sara na muling lalabas bilang leader natin. Papayag pa ba kayo doon? Papayag pa ba kayo doon? Kaya mga kapatid, umulan, umaraw, hindi tayo aalis dito. Ang aalis, kakampi ni Sara Duterte. Kaya mga kasama, impeach! 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 Maraming salamat sa inyo lahat. Muli palakpak! Ngayon ay lumalaban! Skola ng Bayan! Isang makasaysayan at mapagpalayang araw, mga kasama. Sa lugar na ito, 2 beses nagpatalsik, nagpabagsak ng mga abusadong leader ang mga ordinaryong mamamayan. At sa lugar din na ito, ang daming estudyante at kabataan ang humanay kasama ngayon. Ngayon, parang pamilyar yung nangyayari. Libo-libo at daang-daang kabataan at estudyanteng Pilipino ang humahanay ngayon para papagsakin, paalisin, patalsikin si Sara Duterte. Alam niyo, mga kasama, naging DepEd Secretary siya at the same time, Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ano yun? Nang red tag lang siya ng mga estudyante. Ang ginawa niya, nag-monitor lang. Tama! May kasama kami dito mula sa isang local university and college, dating student regent, nakaranas niyan. Dahil yon sa mga kagaya ni Sara Duterte, na nag-encourage, na nag-condone ng ganong pangre-red tag. Pangalawa, DepEd Secretary siya. Ginigradean tayo lagi, no? Conscious tayo sa grade natin. Kaming mga Gen Z, Gen Alpha, at yung mga magiging Gen Beta na yan. Conscious kami. Yung mga estudyante, laging ginigradean. Gusto namin mataas lagi. Kasi gusto namin maganda yung kinabukasan namin, eh. Ngayon, gradean natin si Sara Duterte. Bilang dating DepEd Secretary. Mga kasama, anong grade natin? Bagsak! Anong grade natin? Bagsak! Anong gusto natin gawin sa kanya? Ibagsak. Kung kami ginigradean, dapat siya din ay makita ng taong bayan at i-drop out siya bilang Vice President. Tama! Pangatlo, mga kasama, sabi niya, di ba, 600 million, 125 million pesos na confidential funds. Kami sa student councils, grabe yung liquidation namin. Grabe yung magpapakaawa namin sa mga admin na bigyan kami ng budget. Tapos itong si Sara Duterte, papalusutin lang ng ganon? Gusto ba natin yan, mga kasama? Panagutin natin siya. Kaya kami, bunga rin kami ng EDSA, ang Student Council Alliance of the Philippines, bilang pinakamalawak na hanay ng mga student councils, student organizations at student political parties. Ang founder namin ay yung first ever na nag-file ng impeachment complaint. Dati siyang USC chairperson ng UP Diliman, si Mother Percy Sendanya. Kaya ngayon, ang SCAP bumabalik sa kanyang roots, bumabalik sa kanyang ugat, nakikibaka laban sa mga abusadong leader, sa mga kagaya ni Sara Duterte. At huwag nyo kaming tignan as nagsaside lang sa isang lugar, ha? Galit kami sa budget cuts! Galit kami sa pagpapabaya ng mga administrasyon sa aming mga paaralan. Galit kami sa mga students' rights and welfare violation na pinapataw sa amin. Kaya mga kasama, patalsikin natin si Sara Duterte. Mula sa Student Council Alliance of the Philippines, ang estudyanteng Pilipino ang sigaw, impeach! 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 Sara na!